Amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating pong beloved Almeida children sa papuring awitin na ating pong inandog sa ating dakilang Diyos. At tayo po naman ay dadako na po sa napakalagang bahagi po natin pong malagawain ang pakikinig ng banal sa ng Diyos. Ito po ay dadalhin po sa atin ng ating God-ordained preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Brother Greg. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, karangalan at kadakilaan ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida at gayon din sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Tapos puso po ako nagpapaabot ng pagbati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, at gayon din sa lahat ng mga kapatiran po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin dito sa dako po ng Olongapo City, maging sa dako po ng Bulacan, sa dako po ng Cavite, marami po tayong tagapakinig dyan, sa mga kapatiran natin dyan sa dako po ng ibang bansa, sa ibayong dagat, mga minamalal na po sa dako po ng Canada, maligayang panonood po sa inyo. At minsan pa tayo po'y makiisa, minamahal, makinig ng salita ng Diyos at tayo po'y panandali ang manalangin bago tayo dumako sa pakikinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat pabagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon, minsan pa malapang na humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, ano man po ang aming manaisip na gawa, nabanggit ng aming mga labi, patawarin mo po kami. Igawad mo po yung masaganang pagpapatawad, maging karapat dapat kami magdala ng banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig, maging pagpapala sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Abutin mo mga minamahal namin mga kababayan, mga kapatiran, nanonood sa imba na nagawain at bigyan mo sila ng kumpletong kagalingan, malapang sa mga sakit at karamdaman at kaligtasan ng kalamang kaluluwa. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Purin po ng ating pinakamamala po naman minamahal, kaya hindi buksan natin ang ating pambungad na talata, Efeso 4, talatang 13 hanggang 15. Dito po sa Efeso, Kabanata 4, talatay 13 hanggang 15, ganito po ang pagkasabi. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang ating pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral at sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa lalang ng kamalian. Sa 15, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa mga tuwid bagay, si Kristo. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamagatan po nating signs, you are maturing as a Christian. Maminamahal, inuutos po ng banal na kasulatan, maminamahal, na bilang mga mananampalataya, dapat maabot po natin, sabi rito yung tinatawag na maturity. Sabi ng banal na kasulatan, hanggang abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya, ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ang tinutukoy po, mga minamalang ibig sabihin po niya, na yung ating pagiging matured, maging matatag na po ang ating pananampalataya, maging tayo po, maminamal, ay stable na. Maminamal, at kailanman, hindi na po tayo pwedeng agawin ng kalaban. Sabi nga rito, maminamal, upang tayo huwag nang maging bata pa, na napapahapay dito at doon, dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa lalang ng kamalian. Kasi pag mature ka na, maminamal, pag malalim na ang pag-aalam mo sa salita ng Diyos, maminamal, hindi na tayo katulad ng bata na napapahapay dito at doon, nadadala ng mga iba't ibang hangin ng aral.
Pag nakarinig tayo ng magagandang mga pananalita sa napakinggan natin sa radio, ay nakukumbinsi po tayo katulad sa mga ibang mga mananampalataya. Kahit nagmumura yung pastor, kahit nagmumura yung preacher nila, palibasa napakagaling sa Biblia, napakagaling na magpaliwanag, at ang dami niyang natatalo sa mga debate. Yung mga baby Christian, yung mga hindi po malalim ang pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay sila po'y napapatangay, maminamal sa mga magkabi-kabila na hangin ng aral, sabi ng Banal na Kasulatan. Ito po ang nakalulungkot po, maminamal sa mga bahagi ng buhay ng mga mananampalataya. Yun tayo po ay hindi lumalago at napapahapay dito at doon, dinadala ng magkabi-kabilang lahat ng hangin ng aral. Ibig sabihin, wala tayong paninindigan, hindi po tayo nakatitiyak na tayo po nasa katotohanan na. Ibig sabihin, hindi pa tayo matured Christian. Kasi pag matured Christian ka na, maminamal, hindi ka na napapahapay dito at doon ng mga hangin ng aral. Talagang maninindigan ka na ito ang tama, maninindigan ka na ito ang totoo, ito ang katotohanan sapagat naranasan mo, nasubukan mo, at higit sa lahat, mga minamal, alam mo ang mga salita ng ating dakilang Diyos. Kaya dito po sa ating paksa, mga minamal, sabi po ng Banal na Kasulatan, sa loob po ng 3 taon, kung mababasa niyo po ang Lucas 13, talatang 6 hanggang 9, sa loob po ng 3 taon, maminamal, dapat mabunga na po tayo. Dapat matured na tayo. Dapat po, maminamal, ay hindi na po tayo napapahapay dito at doon, tinatangay ng hangin ng aral. Sabi po rito, mayroon pong talingaga na sinabi ng ating mahal na Panginoon, maminamal, dito po ay dapat po, tayo po mga mananampalataya ay 3 years pa lang. Dapat ay malalim na yung pagkakilala natin sa mahal na Panginoon at mabunga na po tayo. Sabi rito, mababasa po natin ang tinatawag na talingaga dito sa Lucas Kapitulo 13, talatang 6 hanggang 9. Basahin po natin. Dito po sa Lucas chapter 13, verse 6 up to 9. At sinalita niya ang talinghagang ito, isang tao na may isang puno ng igos, natatanim sa kanyang ubasan, at siya'y naparong humahanap ng bunga na iyon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa makasisikip sa lupa? At pagsagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito, hanggang sa aking mahukayan sa palibot, at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapat kung hindi, ay puputulin mo. Amen. Yan ang sinasabi po sa inyo, maminamal, na inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung may-ari ng lupa, maminamal, na 3 taon. Mga minamal, dapat tayo po ay malago na, dapat ay mabunga na, lalo na po sa ating ministry. Sa ating pong banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade, talagang malalim po ang pagkakaturo sa atin ng banal na salita ng Diyos ng ating minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. Talagang inuulit-ulit niya. Talagang itinuro sa atin, maminamal, sa loob po ng kanyang mahigit 70 taon na pangangaral. Maminamal, kung di ako nagkakamali, ay talagang nahasa na po tayo, maminamal, sa pangangaral ng salita ng Diyos o sa mga salita ng Diyos na narinig natin. Sa loob po ng mga 50 taon mahigit na nangaral ang ating mahal na pastor, 50 taon. Sabi po rito, maminamahal, 3 taon lang ay dapat mabunga na po tayo. Sabi, 3 taon nang pumaparito ako humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Na madaling salita, bawat mananampalataya, maminamahal, inaasahan ng mahal na Panginoon, dapat ay 3 taon pa lamang ay may bunga na po tayo, dapat malago na tayo, dapat maminamahal, matured na tayo sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi po rito yung tagapag-alaga ng lupa, ito po ang ating beloved pastor, ito po ang inyong mga minamahal na mga mangaral. Ang sabi po ng tagapag-alaga ng lupa at pagsagot niya ay sinabi, Panginoon, pabayaan mo muna na sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga ay mabuti na dapat, kung hindi ay putulin mo na. Ito po yung mga mangangaral, ito po ang ating beloved pastor, ito po yung mga mangangaral na nangangaral na salita ng Diyos. Sila po ang naglalagay po, kumbaga sa halaman,
tagapag-alaga ng lupa, maminamahal, o tagapag-alaga ng mga bungang kahoy. Sila po yung mga hardinero, maminamahal. Sila ang naglalagay ng pataba, naglalagay po, maminamahal, ng mga magandang lupa para maging masigla at maging mabunga yung lupa o yung pong puno, maminamahal, na kanilang inaalagahan. Ganun po, maminamahal. Kaya nga, dito po masusumpungan po natin, maminamahal, ano po yung palatandaan na ang isang mananampalataya ay mabunga na at yung tinatawag ng matured Christian. Signs, mga minamal ng pagiging matured natin bilang mga anak ng Diyos na dapat angkinin po natin. Unang-una, sabi rito, minamal, contentment in Christ. Dapat maging kontento na po tayo, mga minamahal. Unang-una, kontento tayo sa ating kalagayan bilang mga mananampalataya. Kontento tayo sa lahat ng bagay, material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Ang tunay na malago sa pananampalataya, kontento siya, ano man ang kalagayan niya ngayon. Hindi pinag-uusapan po dito yung dami ng kabuhayan, hindi pinag-uusapan dito yung yaman, mga minamahal, ng sanlibutan. Ang tinutukoy dito na contentment, mga minamahal, yung sabi nga dito, kung mababasa mo niyo mamaya sa Philippians 4:11 and 12, yung kung ano man meron tayo, ay masiya na tayo kung ano meron tayo. Yun ang tinatawag na contentment in Christ. Hindi yung pag wala po tayong makain, wala po tayong pera, wala po tayong magandang kabuhayan, ay hindi baling talikuran natin ang paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, tandaan po natin, hindi rito ang buhay natin. Ang buhay po natin ay sa kabilang buhay, doon po sa langit. Kung meron man tayong kabuhayan ngayon, kung meron man tayong magandang kabuhayan sa panahon natin ngayon dito sa sanlibutan, yan po, mga minamahal, ay pagpapala ng mahal na Panginoon at ito'y hindi mananatili sa atin. Darating ang araw, wala po tayong madadala kahit isa. Kung marami kang sasakyan, hindi mo madadala yan sa langit. Kung meron ka maraming pera, maminamal dito sa sanlibutan, marami kang pera sa bangko, marami kang ari-arian, meron kang magagarang mga kotse, hindi mo madadala yan. Ang madadala mo lamang, maminamahal, sa langit ay yung matuwid, maminamahal, na pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Tignan niyo po, sabi rito sa Philippians 4:11 hanggang 12, sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ito po dapat taglayin po natin yung pagiging kontento, maminamahal, contentment in Christ, sabi ng Philippians 4:11 hanggang 12, kaya hindi basahin natin. Dito po sa Pilipos, Kabanata 4, talatay 11 at 12, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagat aking natutuhan ang masihan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Sa 12, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Amen. Yan ang ibig sabihin, maminamahal, ng contentment in Christ. Mga minamahal, yung kung ano man meron tayo, ay masaya na tayo. Hindi pinag-uusapan po dito yung dami ng pera. Minsan nga, maminamahal, kapag marami po tayong pera, sa mga hindi marunong magdala, minsan ito po nagbubunsod sa kanila na mawala sa paglilingkod sa Diyos. Pag marami kang material na bagay, marami kang ari-arian, minsan, maminamahal, pag hindi ka marunong magdala, ito po ang